Sa umagang ito, tayo nga ay hahantong na sa ikahuling kabanata ng Aklat ng Mga Awit, Psalm 150. Dito magtatapos ang ating pag-aaral ng mahabang aklat na ito. Nawa nga tayo ay napagpala ng mga salita ng Diyos, na tayo ay maturuan at mahubog ang ating mga puso ng mga banal na damdamin para sa ating Panginoon. Ngayon nga, pakinggan natin ang salita ng Diyos mula sa Psalm 150. Hear the word of the Lord. Praise the Lord, praise God in His sanctuary. Praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His mighty deeds. Praise Him according to His excellent greatness. Praise Him with trumpet sound. Praise Him with lute and harp. Praise Him with tambourine and dance. Praise Him with strings and pipe. Praise Him with sounding cymbals. Praise Him with loud clashing cymbals. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng Kanyang salita. The grass withers, the flower fades, but the word of the Lord stands forever. Ang awit na ito ay maikli lamang, at ito ay napakasimple lamang. Sa buong awit na ito, wala tayong makikitang mga salita na mahirap unawain, wala ding katuruan na ganun kalalim, walang kaisipan na mahirap tanggapin. Ngunit ganun pa man, ang awit mang ito ay may ganyang kasimplihan at parang napakadiretso lang naman ng kanyang gustong sabihin. Maaari pa rin tayong mapunta sa isang mababaw na pag-unawa ng awit na ito at magkaroon tayo ng kulang na pag-appreciate kung anong yaman ang salitang dala sa atin ng Diyos sa mga salitang ito. Ang awit na ito ay maaaring mapunta lamang at nangyari na sa maraming mga pag-aaral sa awit na ito, na ito'y napupunta lamang sa diskusyon kung sa pagsamba ba ay tamang magkaroon ng mga tamburin, ng pagsayaw, ng iba't ibang mga instrumento. Maaaring ang awit na ito ay mapunta lamang sa mga ganong usapin at nawawala yung mas mayaman at mas malalim na tunay na mensahe sa atin ng ating Diyos. Bilang dito magtatapos ang ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit, nais ko din na ito'y magsilbing isang gabay sa atin, isang pagmumungkahi na sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, ating balik-balikan ang buong aklat na ito. Ako mismo ay sa aking buong buhay, ito ang araw-araw kong binabasa sa aking commitment to read the Bible. Ay meron akong iba't ibang bahagi ng Biblia na binabasa araw-araw. Ngunit minsan ay naiipit akong Psalms lang ang aking binabasa. Pero minsan meron sa mga ibang bahagi na itinakda kong basahin sa araw na yon ang hindi ko tinutuloy basahin. Pero minamabuti ko na sa kahit anong araw lagi ako magbabasa ng isang awit. Ito ay isang kagawian na natutunan ko mula sa mga ninuno natin sa pananampalataya. Ito ay kanilang naging gawain din, ang mga awit, ang kanilang naging particular na devotional. At ito ang nagiging gabay ng mga tao sa kanilang paglakad. Isa sa mga pinaka simpleng paraan para maihayag sa atin ang salita ng Diyos at maturuan tayo kung paano siya sambahin at ibigin. At ganun din, ito ay nawa ang pangangaral na ito ay magsilbing isang gabay na makapagturo sa atin paano unawain ang mga awit sa ating mga sariling pag-aaral. Kaya ang nais kong gawin ngayon, una, sa simpleng awit na ito, gusto kong magpakita ng isang maaaring maling pag-unawa sa awit na ito.
At pagkatapos nun, ay ipapakita ko na din kung paano siya ganun din kasimpleng maunawaan ang tunay na mensaheng nais iparating sa atin ng Diyos. Itong simpleng awit na ito, paano mangyayari na napupunta tayo sa mali pa ring pag-unawa? Ay ang pinakamadalas na simplistic reading ng awit na ito ay una sasabihin, Psalm 150, ito ay salita ng Diyos at dahil ang sinasabi dito, praise the Lord, at ito ay in imperative form, ibig sabihin ang mga salitang ito ay pautos at tinatawag at inuutusan tayo na purihin ang Panginoon. So ibig sabihin ang mensahe sa atin ng awit na ito ay upang idiin sa atin ang ating tungkulin na purihin ang Panginoon. Ngayon ito ay totoo na tungkulin natin na purihin ang Panginoon. Sa Roma 1 ay sinasabi ni Pablo, ito daw ang dahilan kung bakit may puot ang Diyos sa mga tao maging sa mga hindi nakadinig ng kanyang salita. Sabi niya sa Romans chapter 1, verse 18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who by their unrighteousness suppress the truth. For what can be known about God is plain to them, because God has shown it to them. For His invisible attributes, namely His eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world, in the things that have been made. So they are without excuse. Although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him. But they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Claiming to be wise, they became fools and exchanged the glory of the immortal God for images resembling mortal man, and birds and animals and creeping things. Therefore, God gave them up in the lust of their hearts to impurity. At ito yung malungkot at madiin na puot ng Diyos dahil daw sa kanilang nakilala naman ng Diyos mula pa sa pagkakalikha ng buong mundo at nakita nila mula sa kalangitan ang kapangyarihan ng Diyos kahit na wala pang hinahayag sa kanilang salita ng Diyos, hindi pa dumating ang pangangaral sa kanila, ay nakikilala ng kanilang konsyensya, nakikilala ng kanilang puso na may Diyos na manlilikha na makapangyarihan at siya'y karapat dapat sambahin. Ngunit hindi nila kinilala ang Diyos. Although they knew God, they did not honor Him as God at hindi nila binigay ang pasasalamat na dapat na ibigay sa Kanya. So totoo naman na tungkulin ng sangkatauhan na sambahin ang Diyos. Totoo na marami tayong makikitang mga pagdidiin ng utos na ito. Halimbawa, maging sa Psalm 96 ay maaari kong sabihin na napapaloob doon ang mensahe na dinidiin sa atin yung ating tungkulin na purihin ng Diyos. Sinasabi na ibigay sa Diyos to give to God the glory that is due His name. Ang kaluwalhatian ay utang sa Kanya. Ito ay narapat na ibigay sa Kanya, kaya dapat itong ibigay sa Kanya. So ito ay isang tungkulin at dinidiin sa atin ng salita ng Diyos na dapat nga itong ibigay. Pero kung ganito din ang ating kukunin lamang sa mensahe sa Psalm 150 ay bagamat totoo ang mensahe na iyon, totoo ang ating nakuhang mensahe, hindi yun ang punto na gustong sabihin sa atin ng Psalm 150. Ano ba ang mali sa ganung pagdadahilan na nakita lamang nila may pautos at sasabihin, iyan isang imperative verb, kaya ito ibig sabihin ay kautusan. Maging sa ating simpleng lengguwahe, sa ating ordinaryong pag-uusap, hindi naman lahat ng imperative verbs ang ibig sabihin ito ay nagdidiin ng tungkulin. At kahit tayo sa bawat isa ay hindi lahat ng ating sasabihing
imperative verbs ay nagdidiin tayo ng tungkulin. Halimbawa, isang pautos na pananalita ang pagsabihang kumain ka. Ito ay pautos at imperative yon na ikaw, kainin mo to. So, hindi ibig sabihin nun na ang kumain ka ay necessarily isang tungkulin o ang magsabi sa iyo ng kumain ka ay gusto lamang idiin sa iyo ang pangangailangan mo ng pagkain at totoo man na kung hindi ka kumain ay ikaw ay mamamatay, ito'y masama din para sa iyo. Pero hindi necessarily na lahat ng magsasabi sa iyo na kumain ka ay ang gusto lang ipamukha sa iyo ay ikaw, bakit hindi ka kumakain ng tigas ng ulo mo? At gusto lamang niyang pilitin ka at ipaalala sa iyo tungkulin mong kumain, disiplinahin mo ang iyong sarili na ikaw ay kumain. At ganito ang nagiging mensahe minsan sa marami, maging ng mga mangangaral ay kukunin nila, sasabihin ito, Psalm 150, inuutos sa atin, praise the Lord. So dapat tayo ay laging magpuri. Minsan hindi natin gusto sa ating sarili magpuri, pero ito'y tungkulin natin, kailangan natin itong gampanan. Ngunit hindi ganito umunawa ng salita. Doon sa halimbawa ko ng pagkain ay maaari tayong makadinig nito ng utos na ito sa iba't ibang paraan. Halimbawa, during recess ay sasabihin sa iyo ng iyong guro na, oy, kailangan mong kumain kasi ito na yung oras ng pagkain. Mamaya hindi ka makakain dahil hindi yun ang panahon ng pagkain. So kapag sinasabihan ka during recess ng teacher na, oy, kumain ka, ay pinapaalala nga sa iyo, ito na ang oras ng iyong pagkain. Or kapag may magulang na nagsasabi sa iyo, itong gulay na to, kainin mo yan, hinanda ko yan para sa iyo at mabuti yan para sa iyo. So, ito ay nagsasabi kung ano ang mabuti sa iyo, hindi naman na ang gusto lamang niyang iparating na ay ito'y tungkulin mo na kumain. Maaari din naman na isang siguro hindi natin ito madadanasan, pero ito ay isang acceptable at isa lamang example na upang maunawaan natin na ang mga pautos ay minsan iba talaga ang kahulugan. Halimbawa, mayroong nag-kidnap sa inyo at tinotorture kanya at gusto kanyang pakainin ng medyas. At ngayon inilalagay sa bibig mo at sinasabi sa iyo, kainin mo yan. Hindi ba ito ay hindi natin sasabihin na ang pag-utos na iyon ay pagdidiin lamang ng tungkulin na kailangan mong kumain ng medyas. Pero itong example na ito ay talagang sinadya ko na maging kakaiba. Pero kapag ganoon natin fina-flatten ang pag-unawa ng salita ng Diyos at lalo na ang itong awit na ito. At para bang ganoon ang pagtingin natin, ito ang Diyos, nagbibigay siya ng utos at gusto niyang idiin sa iyo ang iyong tungkulin. Hindi ba ang lumalabas lang ang Diyos ay para bang at may mga taong ganito nga ang naging pag-unawa tungkol sa Diyos, na para bang gusto lamang niya na siya'y purihin at lagi siyang hindi kontento sa mga papuring natatanggap niya. Kaya't babalik siya ng babalik doon sa mga iglesia na sumasamba naman na sa kanya, pero babalikan niya ulit, oy, kulang pa yung mga pagsamba nyo. Lagi kayong mga pasaway, dagdagan nyo pa. So ang lumalabas na itsura ng Diyos sa kanila ay tulad ng isang nagto-torture na gustong idiin lamang sa inyo na kulang pa yung pagsamba nyo, ibigay nyo sa akin ang pagsamba na nararapat para sa akin. May mga kilalang tao na ganito ang naging pagtingin sa aklat ng mga awit, kaya sila nalayo sa kanilang kinalakihang pananampalataya. Ang tinutukoy ko ay si Oprah saka si Brad Pitt. Ito ang kanilang mismong pahayag na sinabi nila na nung binabasa nila yung mga awit, para namang yung Diyos na yan ay isang banidosong babae na laging nanghihingi ng papuri. Uy, sabihin mo sa akin na maganda ako. Sabihin mo na mahal mo ko. At sabihin mo sa akin at kung ano ang mga kagalingan ko. So, ganoon ang naging pag-unawa nila tungkol sa Diyos na para bang insecure siya, kaya siya laging nanghihingi ng papuri. At ito nga ay mula sa maling
pag-unawa ng salita, isang very simplistic way to read the Bible, kaya ito mali. Isipin natin na isa sa mga unang beses na lumabas ang utos na kumain ka ay hindi nga isang utos kundi isang panunukso na sinabi ni Satanas kina Eva, ito kainin niyo. Diba? Ito ay hindi isang pagbibigay ng tungkulin kundi paglilihis sa iyo sa kung ano ang dapat mong gawin. At pero syempre ito ay halimbawa ng kung paano ang imperative ay hindi dapat necessarily kunin ang isang na ito lamang ay nagdidiin ng tungkulin. Isang pag-utos ng pagkain ay mayrinig natin mula sa labi ng ating Panginoong si Jesucristo. Kapag siya ay nagtalaga noong Lord's Supper at sinasabi niya, kainin mo ito, itong tinapay na sumisimbolo sa aking katawan, ito ay nagpapaalala sa iyo na ikaw ay makasalanan at binayaran ko ang iyong kasalanan. Ikaw ay hindi karapat-dapat na makibahagi sa aking katawan, pero pinapaalala ko sa iyo sa aking biyaya, pinatawad kita. Ikaw, kabahagi ka ng katawan na ito. Kainin mo itong tinapay na ito. So itong pag-utos ng Diyos, pagbigay niya ng pagtawag niya sa iyo na kainin mo, ito ay isang imbitasyon na makibahagi ka doon sa kagalakan na meron ka na sa Panginoon. At ito ay mas nalalapit doon sa tamang pag-unawa dito sa Psalm 150 at nagkakaroon na tayo siguro ng ano ang tunay na ibig sabihin ng awit na ito. Ang awit na ito ay hindi lamang pagdidiin sa atin na ang lahat ng sannilikha ay kinakailangan na magbigay ng papuri sa Panginoon. Na ang lahat ng may hininga ay may tungkulin na magbigay ng papuri sa Kanya. Kundi ito ay aanyaya sa atin na tayo ay makibahagi doon sa kagalakan ng pagpupuri sa Panginoon. Kaya ang panawagan dito na sinasabi niya, praise the Lord. Sumama kayo sa akin na magpuri sa Panginoon. Nakita ko na ito ay isang napakagandang at maligayang gawain. Noong ako'y nakakita ng kadakilaan ng Diyos, nakita ko ang kanyang pagliligtas, ay pinuri ko siya at sa aking pagpupuri, mas lalo pang nag-umapaw sa aking puso ang aking kagalakan sa pagliligtas na aking natanggap. Kaya ikaw din, magpuri ka, sumama ka sa akin, na purihin ang Panginoon. At ganito ang ginagawa ng awit na ito, na tinatawag tayong sumama doon sa napakasayang gawain na pasalamatan ng Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Ito nga ang makikita natin na talagang pinupunto ng awit na ito at ganito ang tamang pag-unawa sa lahat ng mga panawagan sa atin sa awit to praise the Lord. Na ito ay hindi isang insecurity ng Diyos o ang discontentment ng Diyos na para bang siya ay may pagkukulang at siya ay nalulungkot na ang mga anak niya ay hindi nagpapasalamat sa kanya at siya ay feeling lonely at feeling insecure na hindi siya mahal ng kanyang mga anak. Kundi ito ay ang kanyang pagkilala na siya ang pinaka mataas na kaligayahan ng kanyang mga anak. Kaya siya pinapaalala niya, purihin niyo ang Panginoon. Ginamit ko kanina yung example ng pagkain at muli, minsan itong lengguwahe na ito ay makikita natin even in the Psalms. Ginamit ito sa madaming beses na gustong pag minumungkahi ang salita ng Diyos ay sinasabi niya, this is sweeter to me than honey. Dahil yung ating experience of desiring food ay isang universal experience na nakarelate ang mga tao at ito'y nilagay sa atin ng Diyos upang maibigay sa Diyos ang kaluwalhatian na para sa Kanya. Kaya maging yun na
ating pagnanasa para sa honey ay sumasalamin doon sa ating pagnanasa para sa Diyos, na tayo ay maaliw ng kanyang salita, ng paghahayag ng kanyang biyaya. Kaya nga sinasabi sa isang awit na taste and see that the Lord is good. Ito ang kanyang paanyaya na tignan nyo at makita nyo nga, matikman nyo na ang Diyos ay, ang Panginoon ay mabuti. Kaya ang panawagan sa atin na magpuri sa Panginoon, na purihin siya, ito ay isang panawagan na lumahok doon sa kagalakan ng pagpupuri sa Panginoon. Ito nga praise the Lord ay yun yung pinanggagalingan ng salitang hallelujah. Kaya sa mga lumang manuscript ng Old Testament, ng Psalms, ay ito ay may pamagat na hallelujah. Dahil ito yung paulit-ulit na sinasabi. In Hebrew, yun mismo yung salita hallelujah. As in, this is a shortened form of the name of the Lord, Yahweh. So yung hallelujah, yun yung pagtawag sa mga sa kanyang kausap na purihin ang Panginoon. At kaya yung salitang yun, hallelujah, ay ang ibig sabihin, praise the Lord. At ang salitang ito, at maging yung English translation na praise the Lord, ay minsan ginagamit ng mga hindi mananampalataya. Sumama na sa kanilang lengguwahe na minsan palabiro nilang sasabihin, hallelujah, o praise the Lord. Pero maging doon sa mga pagkakataong iyon, sasabihin lang nila yun kapag may mabuting nangyari sa kanila. Halimbawa, nakatanggap sila ng swerte na tatawagin nila, may nangyaring kinatutuwa nila, o maging sa mga maliit na bagay ay nakaranas sila ng isang bagay na mabuti. Tayo bilang mga mananampalataya, sasabihin natin, salamat sa Panginoon na ginawa niya ito sa atin. Pero yung mga hindi mananampalataya, hindi naman nila kinikilalang mula ito sa Diyos, pero nang pumasok na rin sa kanilang pananalita na sabihing, hallelujah, praise the Lord. At ito'y nagpapakita na itong ang salitang ito ay isang panawagan sa kagalakan, at maging umabot sa kanilang pananalita na ito'y patungo sa kagalakan. Sa lahat ng pagkakataon na ginamit ang salitang hallelujah sa buong awit at sa lahat ng iba pang paggamit nito, ito'y laging panawagan sa isang magalak na pagpupuri. Kaya dito sinasabi, praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens, praise Him for His mighty deeds, praise Him according to His excellent greatness. At kung siya'y purihin para sa kanyang makapangyarihang paggawa, for His mighty deeds, ay ito ay paraan na ng mga awit ng bayang Israel na alalahanin lahat ng ginawa ng Diyos. Ang kanyang makapangyarihang pagkilos, isa sa mga lagi nilang binabalikan ay yung pagliligtas na ginawa ng Diyos sa bayan ng Israel mula sa Ehipto. At merong awit patungkol doon, Psalm 66, na inaalala nila yung mismong pangyayari na iyon. At doon ay isa sa kanilang laging kikilalaning mighty deed ay na hinati yung dagat. At ito naman talaga ay isang makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Isang bagay na hindi pangkaraniwan, hindi mangyayari liban sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos. Kaya kinikilala nila ito ay isang makapangyarihang gawa ng Diyos. Ngunit maliban doon, ay sila'y nagpupuri sa Panginoon dahil ito'y nakikita nila na yung pagpapakita ng kapangyarihan ng Diyos ay kanyang pagkilos upang iligtas ang kanyang bayan. Kaya yung paghati ng dagat ay paraan upang yung kanyang bayan ay makaalis, makatakas dun sa mga humahabol sa kanila. At yung mahiwagang pagkilos na ito ay ginawa ng Diyos para sa ikabubuti ng kanyang bayan. Kaya sila ay naggagalak dahil ang kapangyarihan ng Diyos ay kanyang iginawad para sa kanilang kaligtasan. At tayo din ngayon sa bagong tipan ay meron tayong kinikilalang mighty deed. Ang kanyang pagkilos na sa lahat ng pangyayari sa buong kasaysayan ay kanyang ginamit
upang dalin ang kaligtasan sa mga makasalanan na sasampalataya sa Kanya. Kaya't ito ay ayon sa plano at kamay ng Diyos ay Kanyang ipinangyari ang buong kasaysayan at lalo na ang pangyayari, lahat ng nangyari sa buhay ni Hesukristo na ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao at siya'y nabuhay ng ayon sa batas at Kanyang ipinamuhay ang buong kabanalan na hinihingi ng batas at Kanyang sinalo ang kasalanan ng mga sasampalataya sa Kanya at ito ay naging daan para maligtas ang mga makasalanan. This is the mightiest deed na ating inaalala at ito ay isang mighty deed that was done for the good of His people. Kaya nga ang pagpupuri ay karapat-dapat dahil yung gawa ng Diyos ay kamangha-mangha at yung kagalakan ay kasama ng pagpupuri dahil ito ay naging mabuti para sa atin. Siguro kapag binabasa natin ito ay maaaring ang nadidinig natin sa ating isipan ay isang galit na tao or isang ang nai-imagine natin na nagsasabi na ito ay isang banal na taong nagpapaalala sa iyo, siguro anghel na sasabihin sa iyo, "Hoy, praise the Lord. Dagdagan mo pa yung papuri mo, kulang pa." Kaya ang nagiging dating sa atin ay isang panawagan na pagpapaalala at pagdidiin sa atin, sa ating tungkulin. Ngunit naging sa akin, naging natutunan kong pag-unawa dito na ang awit na ito ay naging awit nga ng bayan ng Diyos at naging awit ng mga ng Israel at ng ordinaryong mananampalataya. Kaya ang mas napipicture ko ay halimbawa tulad ni Mary, nung si Mary ay napaawit sa aklat ng mga Lucas, ay sinasabi niya, "My soul magnifies the Lord, my heart rejoices in God, my Savior, for He has delivered me." So ang nai-imagine ko ay isang maliit na babaeng nagagalak sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos dahil siya ay niligtas. At siya yung kumakausap sa akin na sinasabi niya, "Praise the Lord. Sumama ka sa akin sa papuri sa Panginoon. Nakita ko ang kagalakan ng pagpupuri sa Kanya dahil napakadakila ng pagliligtas niya sa akin. At hindi ba dakila din ang pagliligtas niya sa iyo? Kaya purihin mo siya. Purihin mo ang Kanyang pangalan." Kaya't itong mensahe na to at wag nang malihis dun sa mga usapan tungkol sa instrumento ang pinipinta sa ating larawan. Kaya nga dinilagay pa yung mga instrumento na yan mula talatang 3 hanggang 5 ay trumpet sound, lute, harp, tambourine na may kasama pang pagsayaw, strings, pipe, sounding cymbals, loud clashing cymbals. At kung ito'y binabasa natin na para bang isang tungkulin na yung manunulat ay nagdidiin lamang sa atin ng tungkulin ng pagpupuri, ay parang sinasabi lamang sa atin na, "Uy, kulang pa yung pagsasamba mo, isama mo pa lahat ng iyong kakayanan, yung iyong talento, gamitin mo dahil hindi mo pa ito na ibibigay sa Kanya." So, nagiging ganun nga yung dating ng mensahe sa atin. Ngunit, kung ating titignan na ito'y panawagan na lumahok doon sa magalak na pagpupuri sa Panginoon, yun yung simpleng mensahe at pinipinta dito. Itong trumpet sound, lute and harp, tambourine and dance, strings and pipe, lahat ng ito ay upang ipakita sa atin yung joyousness, joyous festivity na meron sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya sinasabi niya, sumama ka dito sa pagpupuri sa Panginoon na isang joyous celebration. At yun yung gustong ilagay sa atin ng banal na Espiritu sa pamamagitan ng manunulat na ito, na tayo nga ay tawagin dito sa magalak na pagpupuri sa Panginoon, na punong-puno ng festivity, ng celebration, dahil napakadakila ng Kanyang ginawa. At ito ay angkop sa Kanyang kadakilaang pambihira, yung pagpupuri ng punong-puno ng kagalakan. Kaya't nga nakikita natin ito ang
simpleng mensahe ng simpleng awit na ito'y isang paanyaya na tayo ay lumahok doon sa maligayang pagpupuri sa Panginoon. At ang lahat ng ito ay upang tayo ay maturuan muli tungkol sa tunay na kahulugan ng pagsamba. Maaaring yung maling pag-iisip tungkol sa panawagan ng pagsamba ang mas nananatili sa atin, ganun ang ating likas na pag-iisip dahil tayo ay mga nilikha sa ilalim ng batas at ganun ang natitira sa ating puso na pag-iisip na ang Diyos ay ang ating Panginoon na nanghihingi ng isang hindi natin maabot na batas. Kaya ito'y nananatili sa atin at ganun ang nadidinig natin. Siguro minsan sa ating pagsamba sa Diyos tuwing linggo na ito naman ay tayo ay convinced na ang Diyos ay dapat sambahin, convinced na tayo doon sa tungkulin na siya ay kailangang purihin, pero maaaring yun ang natitira sa atin. Pupunta ako kasi ito yung aking tungkulin, ito yung aking commitment sa church, ito yung ine-expect sa akin ng aking mga kasama sa iglesia. At hindi pa nahuhubog sa atin yung ganong puso na ang ating motibasyon para magsamba ay dahil ito ay isang kagalakan, isang pribilehiyo na makilahok doon sa napakagalak na pagpupuri sa ating Panginoon. Maaaring sa ating buong buhay ay manatili ang ganitong klaseng pag-iisip, ngunit nawa sa pag-unlad ng ating pag-unawa sa kalooban ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa atin, at sa patuloy pang paghahayag ng salita ng Diyos, sa pagbuklat sa atin ng katotohanan na ang Diyos sa kanyang biyaya ay inaanyaya tayo sa kanyang kagalakan, ay nawa nga mas ito ang maging puso natin pagdating sa pagsamba, na ang pagsamba ay isang magalak na tungkulin. Ito ay isang tungkulin, but it is a duty, but it is a delightful duty. Kaya yung tinatawag sa atin at dinidiin sa ating tungkulin ay isang panawagan tungo sa isang magalak na pagpupuri. Kaya ito ang mensahe ng awit na ito. Ito nga ang huli sa ating mga awit na inaaral sa ngayon. Siguro darating ang panahon na atin muling dadaanan sa pangangaral ang salitang ito, ang aklat na ito. Ngunit ito ang punto na tayo ay nagtatapos sa Psalms. At isa sa mga lagi kong sinabi na sa awit ay na dapat nating maunawaan na ang mga aklat na ito, at ang mga awit na nandito ay unang mga awit. Kaya yung buong aklat ay tinatawag na aklat ng mga awit. At dahil sila ay mga awit, ay kailangan nating unawain na ito ay isang expression ng damdamin. So, sa ating pag-aaral ng aklat ng mga awit, ito ang isa sa mga una nating kailangang layer na daanan ng pagbabasa. At sa unang layer na yon ay matitigil na tayo dun sa maling pag-iisip na para bang imperative verb, gusto lamang idiin sa atin, kundi doon pa lamang na ito ay pagpapahayag ng damdamin noong manunulat. Kaya siya ay nagsisigaw sa kanyang puso, praise the Lord, kasi siya ay may kagalakan. So napunta na agad tayo sa tamang pag-unawa noong awit sa una pa lang na layer na iyon na alalahanin, isa itong awit. At yung original na nagsulat nito ay nagpapahayag ng kanyang damdamin. Pero yung isa pang madalas kong banggitin sa aking pangangaral ng mga awit na dapat nating tandaan upang maunawaan natin ang mga awit na ito ay na ito'y ibinibigay sa atin para ito'y maging awit din natin. So ito'y hindi lamang na kapag nababasa natin ang awit ay ang ating naiisip lang, ano kayang sinasabi sa atin nung manunulat? Anong mensahe niya sa atin? Hindi pa doon. Ito ay may maibibigay sa atin, may maililinaw sa atin, pero maaari pa tayong lumalim pa na ito yung kalooban ng
banal na espiritu, kaya niya ibinigay ang awit na ito. Nais niyang hubugin ang ating puso na magkaroon ng ganitong damdamin. Katulad ng mga awit na ito ay magkaroon tayo ng puso na tumatawag para sa papuri sa Panginoon dahil nakikita natin na karapat-dapat nga siyang purihin. Pero ito ay may isa pang layer na dito ko gustong magtapos na isang hindi ko madalas banggitin sa aking pangangaral. Pero ito ay nagbubukas ng aklat ng mga awit at nagbibigay ng mga nakakamanghang mensahe sa atin. At ito ay na maunawaan na ito'y awit ni Kristo. Ang ating Panginoong Hesukristo ay makikita sa bagong tipan. Ito ang pinakasinisitas niyang aklat, ang aklat ng mga awit. Pero isang halimbawa na makikita natin na maging sa New Testament na in-apply yung awit at binasa yung awit na ito'y awit ni Jesus. Kaya nagbigay ito ng extra joy na hindi mo makikita kung hindi mo maunawaan na ito'y awit ni Jesus. Makikita natin to sa Hebrews chapter 2. Sa Hebrews chapter 2, yung manunulat ay ininterpret niya yung Psalm 22 as a song of Jesus. Kaya ang nangyari, nabuksan ito ng isang meaning na higit kaysa kung tingnan mo lamang ito bilang awit ni David, bilang awit ng manunulat. Sabi dito, sa verse 10, it was fitting that he, for whom and by all things exist, in bringing many sons to glory, should make the founder of salvation perfect through suffering. For he who sanctifies and those who are sanctified all have one source. That is why he is not ashamed to call them brothers. Ito'y ina-apply niya ngayon kay Jesus na si Jesus daw ay hindi nahihiya na tawagin tayong kanyang mga kapatid. Kung itong Psalm 22 ay basahin lamang natin na awit ni David, parang ganun, isa na itong magandang mensahe. Si David, kapatid natin. At sinasabi niya, I will tell of your name to my brothers. So si David ay gustong ihayag sa atin ang pangalan ng kanyang Panginoon. Kaya ito'y isang nakakagalak ng mensahe. Pero mas lalo pang nakakagalak na makita na itong awit na ito ay mensahe ni Jesus. Nasasabihin ni Jesus na sasabihin ko ang iyong pangalan sa aking mga kapatid. At ginamit pa nga niya dito, behold, I and the children God has given me. So ganito ang si Jesus ay yung salita ng mga awit ay dadalhin niya sa atin, aawitin niya sa atin. At ito daw ay kanyang ihahayag sa atin ng kanyang pangalan. At nakikita nyo kung anong ibang mensahe ang nabubukas nito sa Psalm 150. Kung tingnan natin na ito ay panawagan ni Jesus na purihin ang Panginoon. Dito sa salita na aking pinili, na aking maging pamagat, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Kung tingnan lamang natin ito na mensahe sa atin ng manunulat, baka nga ganoon ang ating ma-imagine. Isa lamang panawagan sa atin. Ito ang Panginoon, siya ay nasa kalangitan. At ang Panginoon ay mataas at karapat dapat siyang bigyan ng papuri. Pero tignan natin kung ito'y nagmumula sa labi ng ating Panginoong Jesus. At sasabihin niya sa atin, titignan ka niya at makikita ka niya sa iyong kasalanan. Nakikita ka niya at nauunawaan niya na ikaw ay hindi karapat-dapat na mapunta doon sa sanctuary. Hindi karapat-dapat na makasama doon sa pagpupuri. Pero ang Panginoong Jesus ay sinasabi niya, isa itong paanyaya at paalala mula sa Panginoong Jesus na sinasabi niya, ikaw kasama kita, dalhin kita hanggang doon sa kalangitan at dadalhin kitang magpupuri tayo sa ating Panginoon. Magpupuri tayo sa Diyos na lumikha sa iyo dahil ito ang Panginoon na mabuti at sa pamamagitan ko ay naligtas kayo. Itong mensaheng ito ay makikita natin muli sa aklat ng Hebreo sa kabanatang 12 doon sa talatang 18. For you have not come
12:18, you have not come to what may be touched, a blazing fire, and a darkness and gloom and a tempest, and the sound of a trumpet and a voice whose words made the hearers beg that no further messages be spoken to them. They could not endure the order that was given. If even a beast touches the mountain, it shall be stoned. Indeed, so terrifying was the sight that Moses said, I tremble with fear. But you have come to Mount Zion, and to the city of the living God, the heavenly Jerusalem, and to innumerable angels in festal gathering, and to the assembly of the firstborn who are enrolled in heaven, and to God, the judge of all, and to the spirits of the righteous made perfect, and to Jesus, the mediator of a new covenant, and to the sprinkled blood that speaks a better word than the blood of Abel. At ito ang Panginoon na tumatawag sa atin. Praise the Lord. Praise the Lord in His mighty heavens. Praise God in His sanctuary. Ito ang kanyang mayamang biyayang mensahe sa atin na tayo ay dadalhin niya sa kalangitan. Tayo ay dadalhin niyang makasama at masilayan ang kaluwalhatian ng Diyos at dadalhin niyang makilahok doon sa magalak na pagpupuri sa Panginoon. At nawa nga, tayo ay magkaroon ng panibagong pagtingin kung anong kagalakan ang ibinibigay sa atin ng Panginoon na tayo tinatawag niya to praise Him in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita. Alam nga namin, Panginoon, na Ikaw ay Diyos na mabuti, Ikaw ay Diyos na makapangyarihan at karapat-dapat lamang na Ikaw ay purihin. Alam namin, Diyos, na tungkulin namin na bigay sa iyo ang kaluwalhatian na rapat sa iyong pangalan. Ngunit, Panginoon, sa aming kahinaan, kami minsan ay nananatili lamang sa ganitong puso na para bang ang aming pagsamba ay isang tungkulin lamang, ang aming bigay ng papuri sa iyo ay paggampan lamang namin sa hinihiling mo, bagamat kami ay ang aming puso ay nalalayo naman mula sa iyo. Salamat, Panginoon, sa salitang ito na nagpapaalala nga sa amin. Ang pagsamba at pagpupuri ay isang magalak na tungkulin, isang nakalulugod na tungkulin. At ang inyong paanyaya sa amin na purihin ka ay nagtuturo lamang sa amin kung saan namin matatagpuan ang pinakamataas naming kaligayahan, ang pinakamalalim naming kasiyahan. Kaya dalangin nga namin, Panginoon, na patuloy mong ibunyag sa amin ang lalim ng inyong pag-ibig sa amin, ang inyong biyaya sa pamamagitan ni Jesucristo. Nang sa gayon ay sa aming mga puso ay meron ngang tunay na pagkamangha at kaligayahan sa iyong pagliligtas, at ang mga papuring lalabas sa amin sa lahat ng aming mga araw ay magalak na pagpupuri sa iyong pangalan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.